Hi guys, another vlog, another video. Salut, bonsoir, bonjour, kumusta ba? Je vais bien, merci, itwa, kumusta ba? On est prêt, Canada. Hi guys, samahan niyo ako. And impacking na namin yung mga gamit namin. Then waiting na lang kami sa service para malagay na namin lahat yung ibang gamit. So ayun, masaya na malungkot dahil aalis na nga tayo dito sa aming probinsya. Well, of course, especially dito sa mga bagay na may iwan natin dito at sa mga kapamilya natin. Okay, nakakalungkot na masaya nga, sabi ko nga. So, samahan nyo ako guys dito sa journey ko papuntang Manila to Cavite, then Cavite to Manila. So, mahababang biyahe yan kasi marami tayong mga gagawin at kailangan natin magpaalam sa ating mga mahal sa buhay. And alin nga, pupunta pa ako ng Bataan. So, ayun, talagang nakakapagod at talagang susulitin na natin kasi nga, once na sa Canada na tayo, hindi na natin magagawa ito at panay work na tayo. Siguro abutin pa tayo ng mga 3 to 4 years bago makauwi. Kasi marami pa tayong mga prosesong gagawin pagdating sa Canada. So, ayun guys, samahan nyo ako. Ayun, samahan nyo ako sa aking journey at samahan nyo ako sa kalungkutan. Stay tuned. Grabe, sarap mag-jogging. Grabe. Ayan guys, no? So, andito pa rin tayo sa Cavite ngayon. Update for today. Well, nakakapagod guys kasi ito, dami nating ginagawa ngayon. Araw na to, hindi na tayo nakapag-upload ng tuloy-tuloy tulad ng dati. Dahil dito sa ating mga busy day, may mga projects tayong ginagawa. At the same time, may mga pinupuntahan, sinusulit na natin yung araw. And ayun nga po, in this point guys, paalis na nga tayo, di ba? Meron na tayong remaining 4 days. 4 days na lang guys. So, alis na tayo. Kaya naman later on, hinihintay ko yung online briefing namin mamayang 2 p.m. So, papakita ko sa inyo guys. Blurred na lang natin yung ibang details, no? So, at least para may idea kayo kung ano yung mga gagawin namin na briefing or maybe di-discuss sa amin regarding dito sa immigration. Kung ano ba yung mga dapat namin sabihin sa immigration para syempre hindi tayo ma-upload. May mga ganong kasing senaryo ngayon na mahigpit sila. And siguro dun sa mga dadalhin natin, kailangan na maging wise tayo sa mga dadalhin natin para hindi tayo magkaroon ng problema dito sa immigration. Okay? So yung mga dala ko lang naman is damit lang talaga and medicine, yun importante. Mga food siguro hindi na ako magdadala guys. Kasi hindi man sa marami tayong pera, no? Wala tayong pera, pero kailangan kung sumunod sa rules nila na sa ganun is hindi na ako magka-problema, hindi na rin ako magka-penalty. So para sa akin, I think yun na yung pinaka-wise point para sa akin. So yun, abangan nyo guys later on, pag-usapan natin kung ano ba yung mga i-briefing sa amin para sa ganun magkaroon kayo ng idea, okay? Samahan nyo po ako, so stay tuned lang po. See you guys later. Thanks! Pero nakasama na. Oo, kasama nga natin sa ano eh. Baka hindi pa sa bayan yun. Hindi pa. Okay, wag mong mawawala yung document. Wala naman na. Ayan, mga kasama ko, papuntang Canada. Kaming 4. Ayun na lang, yun na lang. Taas eh. Ang taas eh. Ay, nako. Thank you Lord. Natapos din. Biyahe na, biyahe na. Thank you. Hi guys, so we are back again. Pasensya na, natagalan ako sa pag-upload, no? Pero sabihin ko na sa inyo na mabilisan kung ano yung mga nangyari these days pagkatapos kong pumunta sa office para kunin yung mga exit clearance ko. Ito na po yun guys. Ito po, ang tatak. So may mga picture kami doon and video na pinakita ko naman kanina. Nakita nyo naman po. And ngayon guys, etong mga papers na to yung binigay sa amin para makapag-proceed kami papunta sa Canada.
So, sunod-sunod na itong papers na binigay sa amin. Yun ang maganda guys dahil tinuruan na kami kung paano yung arrangement ng aming papers. Simula pa lang dito sa Pilipinas, kung ano na yung gagawin namin, dapat meron na kami mga ETA travel. Kailangan po natin yun guys. Within 72 hours dapat makapag-register na tayo. Pero sa tingin ko, mas advisable kung maybe one day before yung flight, mas maganda para at least valid pa yung e-travel natin. Ganun din pagdating natin ng Canada, which is yung Canadian app or tawagin nilang nakalimutan ko but correct me if I'm wrong. Ilalagay ko na lang dito. Okay? And parang e-travel din po siya, ganun din po 'yon. Kailangan din po, 'di ba? Kaysa naman po pumila pa tayo sa kiosk machine is mas mahirap po 'yon. So yan po yung mga briefing sa amin. And then, ito po, yung mga hawak kong papers, sunod-sunod na po ito. Nandito po yung aking plane ticket, yung time, procedure, kung anong gagawin namin. Pagpunta namin dyan sa airport, kailangan na mas maaga kami. Hindi lang po 6 hours before, kundi mas maganda kung 7 to 8 hours before our flight, before our departure. So, ito po, ang binigay sa amin is yung plane ticket, preparation, okay, itinerary ticket, then meron din kaming OEC, okay, which is maganda. Ito, meron akong 5 copy para sa tax refund. Kukunin ko rin po yan, sayang din po yan. Then, yung isa, ibibigay ko po sa immigration kasi ito po yung kagandahan dito, nandito po lahat yung mga itatanong nila. So, dapat kabisado po namin kung ano po yung mga nakalagay dito. Then, yung isang OEC naman, maybe ibibigay pa namin ulit sa mga officer doon. So, at least meron kami 5 kopya, maybe yung 4 mabigay namin, isa may tabi ko pa. So, at least pagka gusto ko mag-vacation ng Pilipinas, at least may OEC na ako. So, yun ang maganda dito sa binigay sa amin ngayon. Hindi lang yun guys, nandito na rin yung pitos ko. At kompleto na yan. Ayan. So, meron din tayong, eto maganda guys, yung Certificate of Insurance. So, yan guys, ang pinakamaganda guys, no? Meron tayong certificate of insurance na magta-travel. Nang sa ganun, is wag naman po sana, di ba? Hindi magandang gamitin to. Yun lang po ang advice ko. Mas maganda po meron po tayo nito kung ano man mangyari, pero alam ko walang mangyayari dahil kay Lord ang ating ang pagta-travel, siya ang ating magiging guide. Kaya magiging maayos ang lahat. Naniniwala ako dyan. Basta may tiwala tayo sa Panginoon. Tapos susunod, ito, yung employment contract dahil hahanapin po ng immigration yan. So, ito po yung ipipresent ko sa immigration dito sa Pilipinas. So, once na nakalusot na kami, and okay na po, diretso na ako ng tax refund. Then after that, hanapin ko siguro yung OFW lounge para mapagpahinga ako doon. And then wait ako until ng aking departure. So, the next thing is yung, ito, CBSA guys, para kumuha kami ng work permit. Nandito na rin. Nandito na rin yung introduction letter. So, valid pa. Meron ako din yung medical information sheet. Kailangan po ito guys para makita nila katunayan na pa-medical ka. And para dun sa mga na-sputum po dito sa St. Luke's or IOM or another accredited clinic, well, meron po tayo nitong medical surveillance, okay? Or bibigyan po tayo ng immigration. Huwag po kayo matakot pag binigyan kayo nito. Sumunod lang po tayo dun sa steps na pinapagawa nila. Ito po is pagdating natin ng Canada, kailangan po natin may follow-up to within 30 days. Okay po, ang ano po sa amin, advice po sa amin, gagawin lang po ito tuwing day off lang namin. Then, susunod po is yung LMIA. Meron po tayong LMIA. Okay, nandito po. Then, meron din tayong I think LMI din to. So, yun. Okay, ito na po yung mga yon, yung mga papers na represent ko pagdating ko sa Canada. Okay po, ito sa Pilipinas, ito sa Canada, at least ready na po. Okay, and yung passport natin, syempre, nandito na rin yung ating Canada visa. So, ito po. Pakita ko na lang. Yan, hindi ko na ipakita yung details, pero napakita ko na po yan sa previous video ko. Well, nakuha na natin. So, ito na po yung exit clearance form natin. So, malapit na po tayong umalis. So, ngayon, ito po yung mga procedure natin bago po tayo makaalis dito sa Pilipinas. At kung nasubaybayan mo itong video na to hanggang huli, maraming salamat po sa panonood mo at nagkaroon ka ng idea. At hintayin mo po yung susunod ko pang upload
para po dito sa update ko, papuntang airport po, samahan nyo ako dyan. Nang sa ganun is yung mga bago pa lang po na papunta ng Canada is masubaybayan nyo na po at may idea kayo kung anong gagawin nyo. Dahil napansin ko, habang binibriefing kami, well, may time na hindi nila alam na meron tayong mga privilege dun sa airport na meron tayong OFW lounge, which is a privilege po sa ating mga OFW yun. Which is, ang papakita mo lang is yung OEC mo, passport or plane ticket. Yan po guys ay para sa ating mga OFW. Okay po guys, so kung nagustuhan mo po yung ganitong klaseng video, don't forget to like and subscribe po para ma-update pa kita sa mga susunod ko pang video. So guys, samahan nyo ko sa journey ko mula Pilipinas to Canada. Malapit na tayong ulit. 어디를 빛난 이 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 See you after 10 years. Kita-kita tayo, 10 years.